mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas. Isang magandang Sabado ng umaga sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City, magandang umaga po sa inyo. Gayon din sa ating listeners sa 1197 DXFE Davao City. At dito naman sa Metro Manila ng mga walang sawang nakikinig at nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ngayong umaga ng ating cute crew na eto na, Phil Lagtapon, ang ating matagal lang kasama si Absidi Ferrer, dariyan din si Minka Tiangco, ang ating Frontex na sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, at of course, yung ating RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, Raymond Paner, at yung din nating mga kasama dyan sa Bukawi Transmitter site. At sa punto pong ito ay nais naman nating pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy nating nakaka-partner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay going 76 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi sa ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin nyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho tayo magpatuloy sa ating diskusyon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Santiago chapter 1 verse 5. Ang sabi po, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari po ninyong padalayan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, please like and share. At sa ating pong pagbabalik after a short break, ay tutungo na tayo kaagad sa ating unang segment, ang punto por punto, kung saan tatalakay po tayo ng isa na namang napapanahong batas at pangungunan tayo ng ating batikang partner na si Attorney Jeremiah. Kaya pag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina?
Make it a habit to listen to Pro Tips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa Pro Tips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Tapas ng batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po'y nagbabalik sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez at tayo ay nasa unang segment na ng ating programa, ang Punto por Punto segment, kung saan tayo po ay tatalakay na naman ng isang napapanahong batas. Kaya't anong batas ba yan, Atty. Jeremiah, na ating ipaglilingkod sa ating mga taga-subaybay? Nako, napakaganda ng ating pag-uusapan dahil ito ay isang patungkol sa ating constitutional right on the privacy of our communication and correspondence, attorney. Yan, napakahalaga. At in short, sa Tagalog, ito ay ang pagiging pribado o sagradong pribado, sabihin na natin, ang karapatan natin sa communication, privacy ng ating communication, at correspondence, ibig sabihin yung mga sulat natin. Yes. Ay hindi pala basta-basta pwedeng mailahad sa pangkalahatan. It's not for general consumption. Baga, meron palang privacy component yan. In fact, ito ay makikita natin sa ating 1987 Constitution, sa Section 3, Article 3 ng ating 1987 Philippine Constitution, na kung saan ang sinasabi, the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except, upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. So, ibig sabihin, ang general rule, ang privacy ang communications natin at correspondence ay ito po ay hindi pwedeng pakialaman ni man nang wala pahintulot sa atin dahil ito po ay purely private. Pero may exception naman dyan. Sinasabi kapag merong court order o kung kaya naman merong public safety matter. O kaya naman pinapahintulutan ng batas. Sa ating mga nakaraang mga programa, attorney, diba na pag-usapan natin yung patungkol sa Data Privacy Act? Yes. And at yung iba pang mga usapin patungkol dyan. Kailan ba pwedeng i-share ng government ang mga datos patungkol sa inyo at kailan hindi pwede. At ito yung pinagmumulan pala niyan na karapatan mo sa konstitusyon. Yes, no? Itong right to the privacy of communication and correspondence. Kasi nga ito ay inviolable according sa ating batas. So ano ba yung mga kinakailangan natin matandaan at maintindihan patungkol sa privacy ng communication at correspondence? Una sa lahat, tandaan natin na ang privacy ng communication and correspondence ay inviolable maliban na lamang na merong court order na tinatawag. Ibig sabihin, as a general rule, hindi ka pwedeng pilitin nino man na ilabas ang mga communication mo, ang text messages mo, at pati na rin ang iyong mga sulat na pribado. Personal yan, Yeah, ang tawag dyan ay ito ay inviolable, no? Kapag ipinilit ka, sasabihin mo niyan, dapat meron kayong order na galing sa korte. At ito po ay kinakailangan patunayan mismo na meron urgent need na kinakailangan para mabasa at malaman po ang inyo pong mga sulat. At kung sakali pong binuksan, for example, ang inyo pong sulat, ang inyo pong mga mensahe nang wala ninyo pahintulot. Ibig sabihin, pinilit nilang buksan ang inyong cellphone, ang inyo pong letters,
nang wala ho ninyo pahintulot at ito ay nagresulta sa pagpa-file po nila ng kaso sa korte. Hindi ho magiging admissible sa court ang mga information that was secured nakuha. in violation Yes. ng inyo pong right for to privacy of correspondence. Dahil sinasabi nga nila, any evidence obtained in violation ng inyong karapatan to privacy of your communication and correspondence shall be inadmissible for any purpose or any proceedings. Ibig sabihin, kahit ipresenta nila sa korte yan, kung ginawa po nila ng in violation ng inyong privacy, ay ito po ay hindi tatanggapin sa korte. So ano po ba ang mga type ng mga communication at correspondence na covered? Diba? Yes. Mm-hmm. Nang covered po ng inyo pong right to privacy of communication correspondence. Una po, ayon po sa 1935 Constitutional Convention pa, dinefine nila yan, ito yung mga letters and messages carried by agencies of government. No? Pero these are those that are used in general sense. Diba? Ibig sabihin, yung mga sulat po pala at mga mensahe ninyo mismo na dinadala mismo ng government agencies, sakop din pala ito ng inyo pong privacy ng inyong communications. No, maliban na lamang kung ang mga information po na ibinibigay po ninyo sa government agencies ay kinakailangan ninyo isubmit sa kanila in line with their official functions. Yan, di ba? So for example, tinatanong po mismo ng government agency to another government agency, o yan si Jeremiah o yan si Shona ba ay sila ba ay married o sila ay single? Ang question, pwede ho bang ibigay nung agency A kay agency B kung hinihingi ni agency B? Ang sagot po doon, maaari kung ito ay may kinalaman sa kanyang trabaho. Ayan po, ang mahalaga po dyan. Meron din po tinatawag na Olmsted Doctrine kung saan na when there is no actual trespass, there is no search, and where the object is not tangible, it cannot be seized. May sabihin, ang mga tangibles katulad ng bahay, papel, persons, and effects, ito yung mga tangibles. Pero kung hindi ho sila nagpumilit na pasukin at kunin ng mga dokumento, at ito po ay nakabukas lamang, ayan, at hindi ho nakatago at nakita po ng mga tao for some reason dahil pinapakita at nakalagay po dyan, ay wala hong binayolate na karapatan po ninyo kasi hindi ho ito nakatago. Pero kung ito po'y itatago, ay ito po ay bawal. Subalit, meron din hong tinatawag later natin na mapag-usapan din na yung tungkol sa anti-wiretapping natin na tinatawag. Pero bago tayo mapunta dyan sa wiretapping na yan, attorney, kailangan maintindihan natin, pwede mo bang i-waive ang iyong karapatan para sa iyong right to privacy ng iyong communications and correspondence? Ang sagot po dyan ay yes. Diba? Para ho ninyo ma-waive ang inyong karapatan, kinakailangan siguraduhin na kayo po muna ay meron pong rights. No? Kaya ang sabi ho nga dito po, no, ang pagsisearch po sa mga bahay ng isa pong rebelde, ibig sabihin kapag ikaw ay very suspicious na ikaw ay terorista, ikaw ay rebel, at meron na rin mga desisyon sa Korte Suprema na pinahintulutan po ng korte na i-search po ang mga correspondence at pumasok ko sa bahay, pero only to ascertain the presence ng mga rebelde. Pero hindi ho para buksan ang kanila pong mga communications. Mahalaga pala yan, ano? Kasi minsan, akala ho natin dahil pumasok ka na, ay pwede mo na rin basahin ang lahat ng mga dokumento. Iba pala yun, attorney. Iba yung pag-seize ng dokumento, iba rin yung pagbubukas mo ng mga individual na mga gamit. Ngayon, ano ba itong anti-wiretapping na tinatawag na to? Naku, mahalaga yan, ano? Kasi ang wiretapping, ito pala yung paggamit ng mga gadgets na kung saan nire-record, pinakikinggan ang mga private communications
para ito naman ay maaaring magamit sa isang official legal case o court. Alam niyo po, bawal na bawal po yan. At hindi lang ho pala ang wiretapping yung tinatawag na may linya ng telepono. Parang mayroon pa bang gumagamit ng landline? Bihirang-bihira na ngayon. Bihira na, oo. Sila ay, pero pwede na rin sa cellphone kahit walang linya, pinakikinggan at nire-record. At hindi lang yan. Kahit ang usapan ninyong dalawa ng kausap mo ay hindi mo pwedeng i-record kung ito'y walang pahintulot mismo ng tao na inyo pong kausap. Kaya yung iba ho, ganun ang ginagawa. Ano po, rin-record nila para ipakita at iparinig sa korte. Pero kung wala hong pahintulot, ito po ay violation ng anti-wiretapping law or act at hindi ho maaaring gamitin para ho sa isa pong legal proceedings. Ano po? Sa pag ginamit niyo po, yan po ay illegal at hindi po maaari gamitin. So, yan po, no? Tandaan po natin yan. Tayo po ay merong mga karapatan on our constitutional right on privacy of communications and correspondence. Attorney, anong masasabi natin dito? Nakita mo lang, na yung pinapahalagahan talaga ng ating konstitusyon, yung ating mga karapatan, lalo na doon sa mga pribadong mga komunikasyon, di ba sabi nga natin, personal ko yan mga sinulat ko, mga i-communicate ko, no? At yun ay merong binibigay na protection, safeguards, yung ating batas patungkol doon sa ating karapatan. Of course, there are certain instances naman na pwede mo namang i-waive yung right mo na yon, But other than that, the protection remains. Yan. So, kaya po, yan po ang atin pinag-usapan ngayon dito po sa ating punto por punto. Kaya wag mo kayong aalis dahil sa pagbabalik po natin, pag-uusapan na naman natin ng isa pang napapanahon na panukalang batas na pangungunahan po tayo ng ating pinakamamahal at mahusay na Attorney Chona. Kaya wag mo kayong aalis, pabalik kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so nagbabalik muli ang ating programang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. Attorney Chona. Yes. Ano po ang ating pag-uusapang panukalang batas? Ngayon ay isang napapanahon pa rin, na panukala. Ito ay may kinalaman naman sa organ donation. Ito ang Senate Bill 2657, an act further promoting organ donation after death for specified purposes. And this is an amendment of RA 7170, otherwise known as the Organ Donation Act of 1991. So medyo may katagalan na yung batas, at meron ng ganitong batas. Pero ang sabi rito, noon daw ito ay isinabatas na, itong RA 7170 or Organ Donation Act of 1991, it allowed individuals to donate all or any part of his or her body through legacy or donation to hospitals, accredited medical or dental schools, organ bank storage facility, or any other specified individual for medical education, research, and advancement, and therapy or transplantation. Kasi hindi makaila sa atin, meron ding mga pag-aaral na rin dito na talagang kinakailangan na merong ganitong sistema at pulisiya in place kasi nga wala naman tayong spare parts, di ba? Oo. At kinakailangan talaga manggaling din sa fellow human being. Itong mga parts na ito, organs na ito. And three decades daw after the enactment, the gains from this legislation are still being felt. Example, noong 2022, ang data from DOH reported an increase in organ donation from deceased donors to 20 from 3 lamang noong 2021. So tumaas, Meanwhile, during the same year, there were 40 organ transplants performed compared to only 6 in the previous year. Imagine 2021 and 2022 lang pinag-uusapan natin dito, ha.
So furthermore, 209 corneas were also transplanted from deceased or corneas were transplanted from deceased donors in 2022 from 128 in 2021. So, nag-i-increase siya. However, it is worth noting that there has also been an increase in enlistment. In 2022, from 111 to 139. There are around 90,000 patients undergoing dialysis in the Philippines. At according to one doctor dito sa Philippine Society of Nephrology, sabi niya, it will continue to rise unless organ transplantation becomes accessible. Hindi ka ila sa atin. Marami tayong kababayan na ito yung karaniwan nilang pinagdadaanan. They go through dialysis at mukhang ang isang magiging long-term na solution dito para sa mga kababayan nating mayroong sakit sa kidney ay transplantation. So, itong batas na umiiral ngayon na RA 7170, while it is instrumental in saving lives, there is a need to further strengthen yung opportunities and avenues for Filipinos to be informed about organ donation and how it helps other Filipinos, thereby increasing the country's pool of potential organ donors. In fact, according to medical professionals, while there is an increase, nakita naman natin from 2021 to 2022, merong increase doon sa mga nagdo-donate ng kanilang mga organs. Sabi rito, the consent of the family, syempre, remains to be a challenge. So, through this proposed measure, to sa panukalang batas na ito, yung information drive on organ donation will be strengthened, palalakasin at siguro paiigtingin pa, no? In addition, avenues for individuals to become organ donors will be strengthened by mandating healthcare institutions to establish areas for Filipinos to acquire organ donor cards and learn more about organ donation. So, may lang tong tong panukalang batas kasi amendment lang naman to ng existing law. Ang isang gusto nilang gawing amendment ay yung may kinalaman doon sa pagbibigay ng mandato sa mga ospital to incorporate in their admission forms a query on whether or not the individual accessing healthcare service is an organ donor, and if he or she is willing to be an organ donor, which shall form part of the hospital's database. So parang pag ikaw ngayon ay i-admit siguro o magpapatingin ka doon sa isang ospital, meron na kaagad silang doon. Marahil isang table na ilalagay doon, very accessible. Yeah. At siguro habang pinaprocess ang iyong mga personal information na patungkol sa iyo, tatanungin ka rin na nila kung kayo ba ay willing na maging organ donor at kung they will say yes, ng pasyente magsabi na oo, meron ng specific card yan at yung pangalan noong nagbigay ng pagpayag na maging organ donor siya sa hinaharap, nandun na sa database ng ospital. So, bukod roon, may information drive na gustong paigtingin pa. So, in cooperation daw with the healthcare institutions such as, of course, NKTI, National Kidney and Transplant Institute, ang Philippine Heart Center, ang Lung Center, other civic and NGOs involved in the donation and transplantation of human organs, ang PIA o Philippine Information Agency at other relevant agencies shall undertake a public information program and advocacy campaign. Ito na yung part ng amendment, Advocacy campaign highlighting the importance of organ donation. At bukod diyan, ang public healthcare institutions natin shall also be mandated to establish, at binanggit natin kanina, manned areas within their premises that is easily seen and accessed by the public for the purpose of acquiring, of course, yung organ donor, certification or yung kanilang pagpayag na sila ay maging organ donor. Kaya
Ito ay isang maganda ring batas na umiiral na ngayon. Kaya lamang parang kakaunti nga yata ang ang nakakaalam nito at ang mga nais na mag-avail, pero meron pong ganito ngayon at nais na makatulong din doon sa iba, na bagamat kasi attorney, isa nabanggit dito, medyo mahirap yung patungkol doon sa pagpayag ng pamilya. Oo, doon sa yung donor. Pamilya ng donor. Oo, na parang dapat ba na kasi parang ang siguro ang dating doon sa pamilya rin ayoko namang merong mawalang part naman doon sa kaanak namin, Oo, di ba meron din ganong pakakiramdam. Pero alam po ninyo, sa pagpapalaganap po ng information campaign na ito, ay magkakaroon ng kaunawaan ng marami sa atin na actually tumutulong ka dun sa iba. Na bagamat hindi nating kagustuhan talaga na may mangyari dun sa kaanak natin, pero para bang nadudugtungan din, yung kanyang buhay in a sense, kaya nga lamang sa ibang tao na matutulungan dahil doon sa organ donation na yon. So, anong masasabi mo, attorney, dito sa panukalang ito? Well, napakahalaga na to, attorney, dahil this donation is no ordinary donation. Yes. It really could save lives. No? Yes. Lalo na kung ang magdo-donate ay pumirma naman siya ng organ niya na sa kanya pagyao, imbis na ito ay bumalik na lang sa lupa at ito ay mawala, ito ay nakakatulong para makapagligtas naman ng ibang buhay. Yes. At siguro kung ano ang benepisyo na makukuha ng pamilya, kung merong donor na mangyayari, kung ito'y bibilhin o ito'y babayaran. So, maraming mga bagay na kinakailangan na mai-address dito. Pero, nonetheless, I think hindi lang mahalaga natin sabihin, pero ito'y urgent. Dahil napakaraming mga tao ngayon talaga na dahil sa karamdaman, ang haba-haba ng pila na kanilang pinipilahan bago sila makasecure ng mga organs sa kanilang kinakailangan. At yung iba ay dinadaan pa sa illegal. Yes. At kaya kawawa rin naman for both ends doon sa nagdo-donate, pati na rin doon sa taong kailangan ng donation. So, marapat lamang talaga na talakayin ang mga bagay na ganito. Yes, at tama yung nabanggit mo, attorney, na mukhang dalawang bagay ang ina-address dito, yung magkaroon ng tamang pamamaraan, ng pagka-donate ng organ, at atin ding masawata naman yung illegal, na ginagawa ng ating ilang kababayan na ibinebenta yung kanilang mga organs ng hindi doon sa tamang proseso, Kaya yan po ang Senate Bill 2657 na nag-aamyenda po, naglalayong amyendahan ang umiiral na batas sa Republic Act number 7170 na may kinalaman po sa organ donation. Ayan, so tayo po ay magpo-pause for a break at sa ating pagbabalik ay tutungo na po tayo kaagad sa ating payo de asunto kung saan bibigyan daan na po natin ang mga kalegal na katanungang ipinadala sa atin. Kaya pag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon po ay nasa last segment na po tayo, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyong pong mga katanungang legal. Kaya't pakinggan natin ang unang katanungan na ipinadala sa atin ng ating listener. Good morning, attorneys. Tanong ko lang po, kung tapos na yung 2 years since joining the company, consider as finished contract na po ba yun? OFW po from Kuwait. The employer is insisting to extend the employee po. Ayaw na po ni employee and resigned 6 months prior. Thank you. Ayan, attorney, mukhang ito ay may kinalaman sa finished contract, at may insistence
no, parang pinipilit allegedly ng employer na i-extend pa ng employee ang kanyang ang kanyang service although parang tila resigned na rin siya, no? So Yes. what do you say? Well, meron hong tinatawag sa batas na right against involuntary servitude, no? Mm-hmm. Ibig sabihin, bawal po sa isang tao na pilitin ho siyang magtrabaho kung ayaw naman ho niyang magtrabaho. Ito po yung tinatawag na slavery, no? Yes. So, bawal na bawal po yan. Yung kayo po ay pinipilit na magtrabaho. Ngayon, bagamat na kayo po ay OFW, pero ang inyo pong kontrata ay ito po ay inaprubahan ng POEA at ng ahensya po ng gobyerno para siguraduhin na ito po ay naaayon sa inyo pong karapatan dito po sa Pilipinas, sa Philippine law. So, balit, tingnan niyo po ang inyong kontrata kasi tinanong kung tapos na daw ba yung 2 years since na nag-start siya sa company. Tapos na ba? Depende po yan sa inyong kontrata. Yes. Kung 2 years po ang term ng inyong pong kontrata at naka 2 years na po kayo, ay yan po ay tapos na po ang inyong kontrata. Ngayon, kung gusto po ninyong magpatuloy, ay kinakailangan po may panibago pong agreement kayong papasukan po ng inyong pong employer at hindi naman ho kayo pwedeng pilitin magtrabaho kung ayaw nyo na pong magtrabaho. Dahil po ang isang employment contract ay isa pa rin yung kontrata na dapat malayang pinagkakasunduan ng mga partido dito sa agreement na yan. Mm-hmm. At nawa ay nagkaroon sila ng kaliwanagan dyan sa issue na ito. Meron po kayong follow-up question, maaari niyo po padalian sa amin. Ngayon, pakinggan natin isa pang katanungan ipinadala rin sa atin ng ating listener. Pwede bang kasuhan ang nangutang sa akin 3 years ago at hindi nakapagbayad ng 150K na may kasulatan pero hindi notarized at nasa ibang bansa na ang nangutang? Ayan, attorney, tungkol naman to sa utang, At 3 years ago, hindi nakapagbayad, malaki-laki to 150,000. At may kasulatan naman, bagamat hindi notarized. Iyan po ay valid pa rin. As between the parties, ay meron kayong obligasyon. May obligasyon yung nangutang sa inyo na bayaran pa rin. At dahil yan ay nakasaad doon sa kasulatan na inyo pong parehong pinagkasunduan at pinirmahan. Ngayon, nasa ibang bansa, ang nangutang sa inyo, tinatanong nyo, pwede bang kasuhan? Pwede pa rin naman kasuhan yan, Kaya nga lamang po kung civil case yan, of course, yun po ay collection of sum of money, with damages, ganyan, dahil nga sa ilang taon na rin, hindi pa nababayaran. Ang magiging mahirap lang, attorney, ay wala rito. Yung kakasuhan niya na nangutang sa kanya. Yeah. Kaya hindi naman nabanggit. Ano ba to? Permanent na ba itong nasa ibang bansa o baka nagbakasyon lang? Ganun pa man, kung ang tanong lamang, pwede bang kasuhan? Pwedeng kasuhan kasi meron po siyang obligasyon sa inyo na dapat po niyang tinupad. Meron siyang pagkakautang sa inyo na dapat niyang binayaran. Ngayon, kung let's say po, depende sa sirkumstansya ng mga pangyayari at yan po ay makita ng inyong abogado na teka muna, mukhang may criminal liability. Baka merong elemento ng estafa dyan. Yun, ibang usapan din po yan. Kung criminal case din yan. Kaya nga lamang po, ang magiging difficulty lang po at challenge ay wala nga po rito yung tao na inyong idedemanda. Yeah. Kung kaya't, di ba, attorney, mahirap padalan yan, Tama, maservan ng summons. Summons, oo. Yeah. So, kinakailangan kasi siya'y makatanggap in person nung summons at kung nasa ibang bansa, kadalasan, ikaw ay pwedeng payagan na mga ibang bansa yung process server. Oo. Minsan naman, depende sa korte, pumapayag sila by publication. Pero normally, ito'y personal action. Kaya ito po ay dapat doon sa tao na kukuha yung notice po na yan. At attorney, ito yung 100,000 pesos. So small claims. Small claims pwede case siya. Oo. At kaya po napakahalaga noong may summons na makarating sa kanya, doon sa aakusahan ninyo, doon sa ididemanda ninyo. Kasi po walang jurisdiction ng korte sa kanya hanggat hindi po niya nare-receive yung summons na yon. Kaya doon po magkakaroon ng difficulty kung kayo po ay magsasampa ng kaso
at hindi po ma-serve yung summons doon sa inyong ididemanda. So, ayan po. Dako tayo, no? Sa isa pang katanungan, sabi naman niya, may iniwan po ang yumao kong ama na lupa na isinanla niya rin sa akin 10,000 pesos nung buhay pa po siya. At iniwan din po ang mga dokumento sa akin. Dumating yung pandemic, nagipit po ako, nailipat kong yung sanla sa pinsang buo ko noong 2021. Nitong katapusan po ng February 2024, pinuntahan ko po para tubusin na yung inilipat kong sanla. Yung time po na yun, binabakuran na yung lupa. So sabi ko, huwag niyang ituloy kasi tutubusin ko na. At na magbibigay na po ako ng schedule, siguro schedule ng payment ito, no? Nitong March, hindi na po ako sinipot. At bakit ko raw tutubusin? Hindi naman daw po sa akin yung property. Kaya naghintay ako halos 1 month. Ayaw nang ipatubos kasi tatayuan daw po nila ng bahay. Hindi nga po sa akin yung lupa, pero sa akin po iniwan yung papeles ng lupa. Patay na ang tatay ko, patay na din yung kapatid ng tatay na may-ari ng lupa. Patuloy ka pa rin pong hinahanap ang mga anak na tagapagmana para maisalin ko na sa kanila. Yung paano ko po matutubos? Kasi po nakikipagmatigasan po ang pisang ko. Ano po ang dapat kong gawin? Nako, una sa lahat, linawin natin para intindi ko dun sa istorya, hindi rin yung tatay niyang yumao ang may-ari ng lupa. Ito'y lupa ng kapatid ng tatay niya. So, wala siyang karapatan na isanla yung lupa na hindi sa kanya at hindi sa kanyang tatay. So, hindi ibig sabihin, kahit na ipagpalagay po natin na pwede niyo pong maisanla yung lupa, kung wala hong kasulatan, ay hindi rin huyang valid ang sanla. At kahit may kasulatan, kung sakali pong hindi humabayaran ng nagsanla ang kanyang pinagsanlaan ng lupa, ay hindi ho automatically na doon sa pinagsanlaan niyo po napupunta yung property. Bawal po yan. Yan po ang tinatawag sa batas na pactum commissorium. Ibig sabihin, ito yung automatically na kinukuha ng pinagsanlaan yung sinanla sa kanya kapag hindi nakabayad ang nagsanla. Tandaan po natin yan, ang pagsasanla ay hindi po ito automatic na napupunta sa pinagsanlaan kahit bangko yan. Kinakailangan magkaroon ho muna ng attempt na ibenta po yung lupa na pinangsanla noong pinagsanlaan para magamit ho yung pinagbentahan ng lupa para mabayaran ng kanyang utang. At yung sosobra ho dun sa pinagbentahan po ay yun ho ay ibabalik dun sa may-ari. Pero hindi ho kinakailangan at maaaring automatically na sa kanya rin. Yan po ay bawal. Yan po ay tantamount to theft na tinatawag pag nanakaw din po. So, hindi ho maaari yun. So, babalikan niyo po ang tunay na may-ari po ng lupa is yung mga anak po noong nakarehistrong nung may-aring nakarehistro ang mga anak niya, ang tunay na may-ari po niya. Oo, kasi namatay na raw. According sa storya niya, namatay na yung kapatid ng tatay niya na nagmamay-ari ng lupa. Kasi po, ang maaari lang pong magsanla. Kasi po, maski iba po kasi yung hawak niyo yung mga dokumento. Pero iba rin po yung, sino ba ang nagmamay-ari talaga nung lupa na nakasaad doon sa titulo? Kasi kung sinasaayon po sa pagkaunawa namin, doon sa sinasabi ninyo, yung kapatid ng tatay ninyo ang tunay na may-ari. Na in this case, na namayapan na rin, kaya hinahanap nyo yung mga anak niya. Kasi sila ang may-ari na dahil sila po ang tagapagmana noon. Ibang usapan po yan. Kasi tanong din namin, paano po ninyo naisanla? Kasi po, tila hindi po kayo ang, di ba, may-ari na lumalabas doon sa titulo. Parang hindi ito po, yung kwento-kwentong sanla lang, pero hindi talaga. Oo, pinahawak lang. Utang lang talaga yan siguro, attorney. Utang lang yan. Pero walang sanglang nangyari. Kaya, at the end, ang bottom line po, ang may-ari, kung sino yung nakasaad sa titulo, at kung namayapa na siya, mga tagapagmana po niya may karapatan dyan sa lupang yan. Ayan, so nawa po, nalinawan natin. So meron pang isa naman ding katanungan tungkol sa bilihan ng lupa. So sabi niya, may nabili pong lupa yung nanay ko, hawak namin ang deed of sale, pero hindi niya na-process ang transfer ng titulo.
10 years na po ang lumipas. Ako, medyo ang transfer tax, medyo, na riyan, lumalaki na, Pinacheck ko po sa munisipyo, wala pong nagbabayad ng amilyar from the year na nabili ng nanay ko. Nakausap ko yung nakapirma sa deed of sale, yung pong seller, pero dahil matanda na po, wala na rin daw po yung copy ng title niya. Nawala na din po daw niya. Nais ko po sanang maayos at matransfer na po ang title. So meron kaming tax declaration, bayad na po namin yung amilyar, pero ang sabi nung nakausap namin sa munisipyo, kailangan pa ng hearing. O sa makapindadaan pa daw sa korte kasi nawawala yung title at gagastos pa kami sa pagpoproseso ng lahat. Tama po ba ito? Ganito po kasi yan. Kapag po kayo ay bumili ng isang property at nabayaran nyo na po yan, kabuang halaga, meron pong deed of sale, tama po yan, at dapat po ibigay sa inyo yung titulo. Kasi po, hahanapin din po ng Register of Deeds yan. Hindi niyo po yan itatransfer sa inyo kung deed of sale lang ang hawak ninyo at tax declaration. Kasi nga po, ayon sa inyong pagkakalahad sa amin, may titulo talaga. Kaya lang, nawawala. Kaya po, nasabi sa inyo ng sino man sa munisipyo na kayo dadaan sa korte para po yung nawawalang titulo ay, hindi ba, may issue muli ng korte. At mula po roon, maisusumitin ninyo sa Register of Deeds, kasama ng deed of sale ninyo, ng tax declaration, tax clearance attorney, lahat ng mga dokumentong yan, saka lamang po, pagkabayad ninyo ng transfer tax, iba pa ho sa amilyar yun, iba pa rin sa capital gains tax yun. Tsaka lang po maisasalin sa inyo. Kaya po, talaga may proseso, attorney, pag ganitong lalo't lost title. Tama. Kasi hindi niya maipapalipat ang registration ng title sa inyo pong pangalan kung hindi muna isusuko yung owner's duplicate original. Yes. At yun po ay hawak-hawak po ng may-ari. At Correct. kung nawala ho ng may-ari, kinakailangan yung may-ari po ang gumawa ng paraan para ito po yung magkaroon ng tinatawag po ng reissuance of owner's duplicate original ang tawag po dyan. So, pero dapat siguro, attorney, ang gumastos na ito is yung original na may-ari. Yung seller. Oo. Kung kayo po pagagastusin, dapat to iawas po yan sa inyong pong babayaran sa kanya. Yes. Doon sa halaga ng bilhin. Oo. Sa bilihan. Ayan, so may isa pang katanungan. Ito sabi naman niya, ito pagbili rin ng property pero may twist ito. Ito, attorney, sabi niya, paano bumili ng property na hindi magiging conjugal property ng asawa ko? Kung kayo po ay absolute community of property at bibili ho kayo ng property, ay automatically po ang mga lupang inyong bibilhin ay nagiging conjugal property po ninyong mag-asawa. Maliban na lamang po, kung ang property po na ito ay bibilhin po ninyo sa inyong anak, at ang inyo pong anak ang magmamay-ari dahil ipapangalan niyo po sa kanila. Pero sila rin po ang lalabas na mga buyer na po sa dokumento. Pangalawa, kung kayo po ay gagawa ho ng isang korporasyon at isa ho lamang kayo mag-asawa sa may-ari po ng korporasyon at ang korporasyon po mismo ang siyang bibili ng property. Hindi ho magiging part ng conjugal property ninyo yung lupa, pero ito po yung magiging pagmamay-ari po ng korporasyon na maaaring pagmamay-ari niyo po. So, yan po ilan sa mga bagay na maaari pong ninyong gawin. Pero, bagamat pag kayo po ay nagtayo po ng korporasyon para bilhin po yung lupa na yan at doon i-rehistro, bagamat hindi po conjugal ang property na yan ninyo mag-asawa, pero yung shares po dun sa company po ay conjugal pa rin po ninyong pagmamay-ari. So, I wonder kung bakit tinatanong bakit conjugal. Hindi niya naman ho naikwento kung sila po hiwalay at sa hindi. At sa palagay ko baka sila ay hiwalay. No? Kaya ayaw po ipasok sa conjugal ownership po ng property. Oo, kasi habang mag-asawa po, talagang lahat ng property na inyo pong ma-acquire during the existence of marriage, talagang share po kayo riyan. Meron pa pala, attorney, hindi ko nabanggit. Po? Ito pala ay kung kayo po ay
separated po pala. No? Pwede rin ho kayo mag-file ng tinatawag na legal separation. Ang legal separation po, ito po ay paghihiwalayin ang inyo pong ari-arian habang kayo pa rin po'y mag-asawa, pero dahil kayo po'y hiwalay na, in fact, no, at di na ho nagsasama, ay maaari pong bigyan ho kayong permission ng korte na i-dissolve ang inyo pong conjugal properties o yung conjugal partnership po ninyo. Tama. Para ang anumang inyo pong mga bibilhin na properties ay hindi na po papasok sa conjugal ownership or properties ng mag-asawa. Kaya in other words, may proseso pa rin tayo na gagawin at ito po ay through the courts po ito, no? Yes. Sa hukuman po idudulog. Nako, yan na lamang po ang ating panahon na maigugugol dito sa ating Payo de Asunto segment. Pero ganun pa man, ang mga katanungan po na sagot natin na hindi nyo napakinggan, pwede po niyong balikan. At yan po ay sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio, o dito po sa ating mismong Facebook page na Tabas ng Batas, FEBC. At kung meron po kami mga katanungan na hindi po namin nasagot ni Attorney Chona, ay abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod pang Sabado. Sa mga may legal concerns, mag-message po kayo sa aming Facebook page. Pwede rin po kayo mag-send ng audio or video message ng inyong pong mga katanungan. Sa oras namang ito ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon muling ibinigay mo sa amin na muling mapag-usapan at magkaroon ho ng panibagong kaalaman, Panginoon, sa mga usapin sa batas. Papasalamat ho kami sa ministeryo at gawain po ng FEBC, ng DZAS, o Diyos, yes, na patuloy na umaabot sa napakaraming mga kaagapay. We pray, Lord, na sa mga kaagapay namin na dumadana sa anumang mga pagsubok, problemang legal, mga kaso, o Diyos, mga alitan sa relationships, Father, we pray na Ikaw, Panginoon, na magdala ng tunay na solusyon at kaayusan sa buhay ng bawat isa, Lord. And I pray that you would continue, we pray that you would continue, Lord, to defend the weak, Lord God, and that you would uphold your justice, Lord God, in our land. We thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube, at sa Channel 185 sa Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras at himpilan. Kaya lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.